Bago natin simulan ang part 4, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Sumigaw si Toa para kay Yao na umiwas. Nagawang makaiwas ni Yao mula sa spell, ngunit patuloy pa rin ang boss sa pagbibigay ng lahat ng atake nito sa kanya. Nagtataka kung bakit siya ang pinili ng boss, tinawag ni Yao si Little Gray upang tumulong bago siya mawalan ng lakas. Mabilis na pumasok si Little Gray, pinalabas ang Dragon King's Breath na nagpadala sa boss sa isang malayong pader. Kung hindi pa namatay ang boss, si Yao ay babagsak mula sa patuloy na galaw. Nainis at natakot si Toa at sumigaw na kung muling dadalhin siya ni Yao sa ganitong delikadong lugar, tatanggi siyang sumama. Sa sandaling iyon, maraming system notifications ang lumabas sa harap ni Yao. Binabati kita, natapos mo ang Abyss Trial. Ang iyong nilalang, si Little Gray, ay umabot sa level 10. Ikaw rin ang kauna-unahang adventurer na nakatapos ng trial na ito at ang iyong gantimpala ay dagdag na 5 puntos sa lahat ng attributes. Sa wakas, nang mapatay na ang boss, huminga ng maluwag si Yao. Nilapitan niya si Toa at tinawag itong duwag. Sumagot si Toa, kung ganoon ka matapang si Yao, bakit siya tumakbo ng mabilis para iligtas ang sarili? Hindi pinansin ni Yao ang sagot, nilapitan niya ang nahulog na boss upang makita kung anong klaseng loot ang ibabagsak ng isang king level na monster. Samantala, isang malakas na system announcement ang umalangaw sa buong laro. Si player Yashao mula sa Dossia Nation ay natapos ang Abyss Trial, at naging kauna-unahang adventurer sa kasaysayan na nakapasok dito. Siya ay tumanggap ng legendary title na Abyss Envoy. Ipinahayag ito ngayon. Lahat ng mga manlalaro sa laro ay nagulat. 2 araw pa lang mula nang ilunsad ang laro. Ngunit may isa nang nakatapos ng isang Abyss level dungeon. Lalo na ang mga taga-Dossia Nation ay labis na nagulat. Isang top rank na manlalaro ang nagmula sa kanilang bayan, at ang pangalan niya pa lang ay nandoon na sa leaderboard. Talagang kakaibang tao ang taong ito. Maraming malalaking at makapangyarihang guilds ang agad na nagsimulang mag-imbestiga kay Yashao upang sanay ma-recruit siya. Sa beginner village 9,527, tuwang-tuwa ang mga manlalaro nang malaman nilang ang kilalang bagong level 10 expert ay mula sa kanilang sariling nayon. Si Zhou Huang, na kamakailan lang ay na-discharge mula sa ospital, ay nagpatuloy na maglaro. Sinabi niya kay Yan na kung magiging kaibigan nila ang pro na ito at makipagtulungan sa kanya, agad silang magiging sikat. Kahit na ang isang tao tulad ni Yashao, isang mayamang second generation na bata, ay maaaring tumaas ang tingin sa kanila balang araw. Tinanong ni Yan kung talagang naniniwala siya na ang isang simpleng laro ay makakatulong sa kanya upang makarating sa tuktok ng buhay. Sumagot si Zhou Hong na may kakaibang pakiramdam siya tungkol sa laro at dapat ay magtiwala siya sa kanyang paghatol. Tinanong niya kung nakipag-ugnayan ba siya kay Yao upang tulungan sila na mag-level up. Pagkatapos ng lahat, siya ay mayaman at isang gaming expert. Tumanggi si Yan, sinabi kay Zhou Hong na hindi siya makikipag-ugnayan. Kung gusto niya, siya na ang makipag-ugnayan, ngunit hindi siya ganoong kawalang hiya. Sinabi ni Yan kay Zhou Hong na itigil na ang pagpapakilala kay Yao. Napakabihirang pagkakataon na magkakaroon sila ng oras na magkasama dahil hindi pa siya nakapaglaro ng laro dati, kaya't hiniling niyang turuan siya para magsaya sila ng magkasama. Nang matanto ni Zhou Hong ang kanyang intensyon, iminungkahi niyang mag-level up na lang sila. Samantala, si Yao ay kakatapos lang talunin ang isang hidden dungeon boss at nagulat sa mga loot na nakuha. Matapos ang lahat ng pagsusumikap, isang piraso lang ng fragment ang ibinagsak ng boss,
isang item na hindi pa niya naranasan sa kanyang nakaraang buhay. Tinatawag itong Abyssal Stone Fragment, na may hindi kilalang grade. At kasalukuyang hindi matukoy. Dahil wala namang agad na gamit ito, nagpasya si Yao na bumalik sa spawn point at plano niyang ipasuri ito mamaya. Nakatapos na siya sa trial, kaya't mas mahalaga munang lumisan sa Beginner's Village at magtungo sa main city. Paglabas niya mula sa dungeon, nakita ni Yao ang gwardya sa pinto na labis na naguguluhan. May isang tao, talaga palang solo niyang nalampasan ang trial sa Abyss difficulty. Sinabi ni Yao sa gwardya na huwag nang mag-aksaya ng oras at buksan na ang daan patungo sa main city para makaalis na siya sa Beginner's Village. Agad na inactivate ng gwardya ang teleportation gate at binati si Xiao sa pagkatalo sa trial. Binigyan din siya ng guide token na magbibigay sa kanya ng libreng pagpasok at paglabas mula at patungo sa main city. Nagpasalamat si Xiao sa gwardya sa kanyang tulong. Bukod dito, dahil nalampasan ni Yao ang Abyss Level Advancement Trial, karapat-dapat siyang makuha ang isang epic item, ang Badge of Valor. Ang badge na ito ay nagsisilbing patunay ng pagiging bayani at ibinibigay lamang sa mga nakatapos ng Inferno Level Trial. Isang pambihirang tagumpay. Kapag suot ang badge na ito, tataas ang mga base stats ni Yao ng 20 at ang kanyang charisma ng 3. Nakatanggap din siya ng isang passive skill na tinatawag na Valor's Might, na nagdadagdag ng 10% sa kanyang lakas sa loob ng 1 minuto kapag ang kanyang HP ay bumaba sa 30%. Namangha si Yao sa mga epekto ng Badge of Valor. Pagkatanggap nito, pumasok siya sa teleportation portal at dumating sa ilang sandali sa main city ng Windleaf. Binati siya ng system sa pagpasok sa bagong lugar. Nagulat si Xiao nang makita kung gaano katahimik ang lungsod. Sa kanyang nakaraang buhay, ang Job Transfer Square ay puno ng daan-daang manlalaro. Ang pagdating ng maaga ay talagang nagbago sa eksena. Nang hindi na mag-aksaya ng oras, nagsimula si Yao na hanapin si Beastmaster Gothel. Naguluhan ang kasamang si Toto at tinanong kung bakit hinahanap ni Yao ang isang Beastmaster, isa na siyang Beast Tamer. Ngumiti lang si Yao at sinabi na malalaman din ni Toto sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, nakarating si Yao kay Beastmaster Gothel, isang matandang lalaking nakaupo sa pinto. Nilapitan siya ni Yao at sinabi niyang gusto niyang mag-job transfer. Ngunit tinanggihan siya agad ng matandang lalaki at sinabi na maghanap na lang siya ng ibang tao. Nagpilit si Xiao na nais niyang mag-transfer sa hidden class na Beast Whisperer at tanging si Goth lang ang makakapagbigay nito. Dito, tinignan siya ng masama ng matandang lalaki at sinabi na hindi para sa kahit sino ang maging Beast Whisperer. Kung nais ni Xiao na sumali sa klase na ito, kailangan niyang patunayan muna ang kanyang lakas. Inutusan siya ni Goth na pumunta sa gilid ng bayan at magdala ng 100 Demon Wolf Cub Eyes. Nagulat si Goth at tinanong kung paano nalaman ni Xiao ang tungkol sa hidden class quest na ito. Gayunpaman, wala namang balak si Yao na gumugol ng oras para manghunting ng 100 elite monsters. Nang marinig ito, tinawanan siya ng matandang lalaki at tinawag siyang walang kwentang tanga. Sinabing kung hindi niya kayang hawakan iyon, wala siyang pagkakataon na maging Beast Whisperer. Galit na galit, sinabi ni Goth na umalis na si Yao at huwag nang mag-aksaya ng oras. Bilang tugon, inilabas ni Xiao ang Badge of Valor mula sa kanyang bulsa at ipinaliwanag na maaaring may hindi pagkakaintindihan. Hindi niya akalaing kailangan niyang pumatay ng mga Demon Wolves. Ang badge na ito ay dapat nang magpatunay ng kanyang lakas. Nagulat ang matandang lalaki nang makita ang Epic Badge of Valor, hindi makapaniwalang may batang tulad ni Xiao na nakapagtapos na ng Inferno Level Advancement Trial. Binanggit ni Yao na mali ang matanda at itinalaga niyang na-clear na niya ang Abyss Level Trial.
Lalo pang nagulat ang matandang lalaki at tinanong si Yao kung totoo bang na-clear niya ang Abyss level trial. Nag-usisa pa siya kung ilan ang mga kasama sa team ni Yao. Nang may kumpiyansa, ipinahayag ni Yao na siya lamang ang pumasok at nilampasan ang Abyss level challenge mag-isa. Nag-awkward na tawa ang matandang lalaki at sinabi na alam niyang pambihira si Xiao mula pa noong simula. Isang tunay na dragon sa mga tao. Hindi maiwasang magulat si Xiao sa bilis ng pagbabago ng saloobin ng matandang lalaki. Hindi pa matagal, tinawag siya nitong walang kwentang tanga, at ngayon, pinupuri na siya. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, tinanong ni Yao kung maaari na ba siyang mag-transfer sa Beast Whisperer class. Tumango ang matandang lalaki, ngunit inamin niyang nais niyang makita muna kung anong klaseng hayop ang makakaligtas sa isang Abyss level trial. Ipinakita ni Xiao sa kanya ang kanyang maliit na dragon hatchling. Nagulat ang matandang lalaki at pawis na tumulo sa kanyang noo. Mahirap niyang paniwalaan na ang tinitingnan niya ay isang god-tier dragon hatchling. Hindi niya inaasahan na makikita ang ganitong nilalang sa buong buhay niya. Sinabi ng matandang lalaki kay Yao na maaaring hindi siya matransfer sa Beast Whisperer class sa araw na iyon. Nang tanungin niya Xiao kung bakit, ipinaliwanag ng matanda na ang Beast Whisperer class ay hindi karapat-dapat para sa isang god-tier beast. Ipinakilala ng matandang lalaki si Xiao sa Royal Chief Beast Tamer. Ibinigay niya kay Xiao ang isang referral letter at nagbigay ng direksyon. Iginiit na tanging ang Royal Chief Beast Tamer lamang ang makakapaggabay sa kanya ng maayos. Pagkatanggap ng liham, nag-trigger si Yao ng isang bagong hidden class quest, Dragon's Whisper. Matapos makuha ang referral letter, nagtungo si Yao patungong Royal City upang hanapin ang Royal Chief Beast Tamer. Habang naglalakbay, humanga si Toto sa swerte ni Yao na matuklasan ang isang hidden class. Binanggit ni Yao na medyo malayo ang Royal Chief Beast Tamer at may iba pa siyang mga bagay na kailangan ayusin muna. Naguluhan si Toto at tinanong kung ano ang mga bagay na iyon. Ngumiti lang si Xiao at sinabi sa kanya na sumunod na lang dahil kailangan niyang tapusin ang isa pang hidden quest. Patuloy na naguguluhan kung paano kayang malaman ni Yao ang mga hidden quest, sumama si Toto sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa harap ng isang grandeng gusali na parang simbahan kung saan may isang magandang babae na nakapalibutan ng mga gwardya at naghahanap ng isang bagay. Nagbiro si Toto at tinanong kung plano ni Yao na ibenta ang sarili sa isang mayamang babae. Tumawa lang si Yao at ipinaliwanag na siya si Lady Charle, ang byuda ng dating City Lord, isang mayaman at magandang noblewoman, ngunit hindi siya ang dahilan ng kanyang pagdating. Paglapit ni Yao, pinigilan siya ng mga gwardya at tinanong kung sino siya. Magalang na binati ni Yao si Lady Charle at tinanong kung bakit siya mukhang malungkot. Mayroon ba siyang problema na maaari niyang matulungan? Ibinunyag ni Lady Charle na nawalan siya ng isang napakahalagang personal na gamit. Kung maibabalik ito ni Yao, magiging lubos siyang nagpapasalamat. Kaya't nag-trigger si Yao ng isa pang hidden mission, ang request ni Lady Charle, na kunin ang kanyang magandang bulaklak. Pinatibay ni Yao si Lady Charle na aayusin niya ito, at pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap upang tuparin ang kanyang kahilingan. Pagkatapos nito, nagtungo si Yao sa loob ng syudad upang hanapin ang bulaklak. Habang si Toto ay lalong naguguluhan, tinanong niya si Yao kung bakit sila naglalakad-lakad sa bayan kung ang bulaklak ni Lady Charle ay dapat nasa isang hardin o sa labas ng syudad. Ngumiti lang si Yao at sumagot na hindi ito isang ordinaryong bulaklak. Tinanong ni Toto kung alam ba ni Yao kung saan ang bulaklak, ngunit hindi sumagot si Yao. Pumasok siya sa isang maliit na tindahan. Mas lalong naguguluhan si Toto at nagtaka kung paano kaya magkakaroon ng magandang bulaklak ang isang tool shop.
Pagpasok nila, binati sila ng tindero at tinanong kung ano ang hinahanap ni Yao. Sinabi ni Yao na narinig niyang nagbebenta ang shop ng mga treasure box. Ipinaliwanag ng tindero na ang mga kahon na ito ay maaaring maglaman ng kahit anong bagay, mula sa mga prehistoric dragon bones hanggang sa legendary grade staffs. Tinanong niya si Yasha kung anong presyo ang nais nito. Tumawa si Yasha at humiling ng pinakamahal na kahon. Dinala ng tindero ang kanilang pinakamataas na klase ng treasure boxes, bawat isa ay nagkakahalaga ng 10,000 gold coins. Sa gulat ng tindero, nais ni Yao lahat ng kahon. Ininsist niya na bilhin ang bawat isa at buksan ito sa lugar. Hindi makapaniwala ang tindero sa kanyang narinig, ngunit kinumpirma ni Yao ang kanyang kahilingan at nagsimulang kunin ang lahat ng kahon. Isa-isa, binuksan ni Yao ang mga kahon. Karamihan ay naglalaman ng iba't ibang mga random na gamit, ngunit walang tanda ng bihirang bulaklak. Pagkatapos ng kalahating oras, umabot siya sa huling kahon na walang swerte. Nervyoso niyang binuksan ang huling treasure box, at sa wakas, kumilos ang kanyang swerte. Sa loob nito ay ang crystal white flower, isang kamangha-manghang bulaklak na ang tunay na gamit ay hindi pa alam. Labis na tuwang-tuwa, nagmadali si Yashao pabalik sa estate ni Lady Charles upang ihatid ang bulaklak. Samantala, si Lady Charles ay naliligo at nakikipag-usap kay Liz, ang kanyang katulong, tungkol kung may makakahanap ba talaga ng bulaklak. Tumango si Liz at pinatibay siya na sa kayamanang taglay ni Lady Charles, hindi siya bibiguin ng swerte. Bigla, isang katulong ang dumating sa banyo at iniulat na may isang binatang nasa labas, na nagsasabing siya ang nagdala ng bulaklak na hinahanap ni Lady Charles. Nagulat si Lady Charles at tumayo. Sandali, nakalimutan niyang wala siyang suot na kahit ano. Hindi makapaniwala na may nakakita na ng bulaklak ng kasing bilis. Mabilis na nagbihis at lumabas upang salubungin si Yao. Isang gwardya ang tumuro sa kanya, ipinaliwanag na siya ang nagdala ng bulaklak. Ibinigay ni Yao ang kahon kay Lady Charles at inimbitahan siyang suriin ang nilalaman nito. Nang makita ni Lady Charles ang bulaklak na hinahanap niya, labis siyang natuwa at nagpasalamat ng marami. Paglingon kay Yashao, tinanong niya kung anong gantimpala ang nais nito. Pera ba, o maaari? Naging isang magandang lugar para mamuhunan. Tawang-tawa si Lady Charles sa naiibang pananaw ni Yashao. Ibinigay niya ang kanyang pag-aproba at tinulungan si Yao sa kanyang plano. Si Yao, na labis na nagpapasalamat, ay nagsabi na hindi siya interesado sa pera o mga bihirang gamit. Nang marinig ito, ngumiti si Lady Charles at biro niyang sinabi, kung ang yaman at mga yaman ay hindi mo naisin, ang tanging bagay na maibibigay ko sa iyo ay ang aking sarili. Namula si Yao sa kahihiyan at nagulat sa kanyang matapang na alok. Agad siyang nag-compose ng sarili at nag-clarify na nagkamali siya ng pagkakaintindi. Ang kailangan lang niya ay ang tulong niya para makuha ang opisyal na status ng pagiging mamamayan. Tumawa si Lady Charles, aliw na aliw sa kabutihang loob at charm ni Yashao, at tumaas ang kanyang paborito kay Yao. Ikaw, bata ka, biro niya. So ang gusto mo lang pala ay citizenship. Madali lang yan. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga katulong, si Elisa, upang ihanda ang mga kinakailangang papeles at ang kanyang opisyal na selyo. Gayunpaman, mayroon pang ibang hiling si Yashao. Nais niyang bumili ng ari-arian sa Windleaf City at magsettle doon. Ipinakita niya kay Lady Charles ang mapa at tinuro ang lokasyong nais niyang bilhin. Tiningnan ni Lady Charles ang mapa at napansin na bagaman nauunawaan niya ang hangarin ni Yashao na magkaroon ng ari-arian, ang West District na kanyang pinipili ay hindi isang masyadong matao o abalang lugar. Tinanong niya kung sigurado ba siya sa kanyang napili. Tumango si Yashao, at sinabi na iyon ang eksaktong gusto niya at magalang na humiling ng tulong para makuha ang tamang koneksyon.
Pumayag si Lady Charles at sinabi na aayusin niya na makipag-ugnayan sa mga real estate agent sa West District. Nagpasalamat si Xiao sa lahat ng tulong niya. Ngunit si Toto ay hindi natuwa sa desisyon ni Xiao. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinagwalang bahala ni Yao ang masaganang East District, na nagsabi na ang pagbili ng lupa sa hindi gaanong umuunlad na West District ay magdudulot lamang ng pagkalugi. Siguradong hindi iyon ang tamang paraan para magtayo ng yaman. Hindi alintana, sinabi ni Xiao kay Toto na huwag mag-alala. Sa kanyang nakaraang buhay, atakihin ang Windleaf City ng mga kakaibang nilalang. Pati ang kasalukuyang City Lord ay malalagas sa laban, at karamihan ng East District ay madidiin. Dahil hindi matao ang West District, hindi ito magiging target ng maraming halimaw at magkakaroon ng pinakamababang pinsala. Kalaunan, magiging magandang lugar ito para mag-invest. Mga yaman at mga ari-arian sa Windleaf City, magiging pinakamahalaga at pinaka-functional na bahagi ng lungsod. Kapag nangyari iyon, ang pamumuhunan ni Yao ay magbibigay ng 10 na beses na tubo. Pagkalipas ng ilang oras, pumunta si Yao sa opisina ng gobernador. Ang mga kontrata sa real estate para sa kanyang mga baniling ari-arian ay natapos na nagbigay sa kanya ng pag-aari ng 340 na residential units at 184 na commercial properties, isang pamumuhunan na nagkakahalaga ng 1.2 bilyong gintong barya. Nahihirapan si Yao na paniwalaan na nagawa niyang bumili ng ganito karaming ari-arian gamit lamang ang 1 bilyon. Matapos niyang tapusin ang mga papeles at bayaran ang buong halaga, ibinigay ni Lady Charles sa kanya ang kanyang mga dokumento ng pagiging mamamayan. Tuwa na tuwa si Yao. Hindi siya makapaniwala na siya ay naging mamamayan na ng Windleaf City. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Lady Charles na hindi lamang siya isang mamamayan ng Windleaf City, kundi isang first class na mamamayan ng Dragon Phoenix Empire. Napatulala si Yao. Nahihirapan siyang paniwalaan na siya ay naging mamamayan ng buong imperyo at first class pa. Si Toto, na nakatayo malapit, ay gulat din. Marami pang makapangyarihang mga warlord ang hindi nagtataglay ng first-class citizenship sa Dragon Phoenix Empire, kaya't sinabi niya na talagang napakapalad ni Yao. Tumingin si Yao kay Lady Charles at tinanong kung siya ba ay may dugong royal. Ngumiti si Lady Charles at biro niyang sinabi, hindi ako royal. Mula sa pananaw ni Yao, ang kanyang maharlikang asal ay may lohikal na paliwanag. Naging mausisa siya at tinanong kung kilala ba niya ang Royal Beast Tamer. Sa kanyang pagkamangha, inilahad ni Lady Charles na ang Royal Beast Tamer ay ang kanyang tiyuhin. Nang tanungin ni Yao kung bakit siya naghahanap ng Royal Beast Tamer, mahinahong inamin ni Yao na nais niyang matutunan pa ang tungkol sa profesyon ng Beast Tamer at mga kaugnay na misyon.